Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na political harassment ang pagbawas ng mga pulis sa kanyang seguridad. Sa isang open letter sa PNP chief ay ipinunto niya rin ang video sa kanyang pamilya habang palabas sa bansa sa isang lugar sa NAIA kung saan piling mga tao lang umano ang pinapayagan. May mga miyembro rin umano ng PNP na nagpunta sa kanilang lugar at inaalam kung saan mismo ang kanyang inuupakang bahay. Nakatutok si Marisol Abduraman. Political harassment. Yan ang tawag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang nararanasan ngayon na nagsimulaan niya sa pagbawi ng PNP sa kanyang police security detail. Sa isang open letter kay PNP Chief Romel Marbil, sinabi ng BC na hindi na raw niya maatim ang panlilinlang sa taong bayan. Sabi niya, nangyari ang pagbawi matapos niyang magbitiw bilang Education Secretary, matapos niyang ihambing ang State of the Nation address ng Pangulo sa isang catastrophic event at pagkatapos lumabas ng anyay cocaine video. Puna niya, tinarget daw ang mga saklaw ng relief order ang mga tauhan ng PNP na kanyang pinagtitiwalaan dahil matagal nang nagsilbing security nila ng amang si dating Pangulong Duterte. May nakikita ring mali siya si VP Sara sa paglabas ng video nilang mag-anak sa airport ng Palis pa Germany noong Miyerkules. Puna niya, ang footage ay kuha sa NAIA kung saan mga empleyado lamang at piling mga tao ang maaaring naroon. Malaking banta daw sa kanilang seguridad ang pagsasapubliko ng video ng kanyang asawa at mga menor de edad na anak. Bukod dito, may mga operatiba daw ng PNP na nagpunta sa kanilang lugar at pilit umanong inaalam kung nasaan mismo ang kanyang inuupahang bahay kasama ang mga anak. At sa sinabi ni Marbil sa isang panayam na wala umanong nakikitang banta laban kay VP Sara, sinabi ng bise na ang banta raw ba ay maaari lamang magmula sa external elements, hindi daw babantang maituturing ang harassment kung manggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno. Hinihingan pa namin ang reaksyon si Marbil. Tumanggi siyang magpa-interview nang dumalo ito sa isang pagdinig sa kamera. Hinihingan din namin ng pahayag ang Malacanang. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatutok, 24 oras. Hindi lang dumaan kundi nag-counterflow pa sa EDSA busway ang isang sasakyang dala ng isang galing umano sa Gimikan. Sinalubong nito ang isang bus kaya naantala ang biyahe. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Naku, counterflow. Naantala ang biyahe sa EDSA busway sa bahagi ng Guadalupe pasado 1:00 ng madaling araw kahapon. Ang kotse kasi na ito, nag-counterflow sa linya ng bus. Sige, banggain mo lang. Anong dito? Bangga. Bahagya pa itong umabante. Pero wala ring nagawa kundi umatras. Siguro bago siya umatras po, mga 2 minutes pa siguro bago siya umatras po eh. Parang gusto niya, ibig sabihin niya, parang kami pa siguro yung may mali. Gaano kahabay inatras niya? Mga 100 meters po ma'am, mga 15 minutes po ma'am. Di siya marunong umatras eh, minsan mag-gutter siya eh. Yung mga pasahero, yung iba, nagalit na kasi malilate na sila eh. Madalang ang emergency entrance at exit ng EDSA busway. Kaya habang umaatras ang kotse, may ambulansya at iba pang bus na naabala ang biyahe. Agad namang rumisponde ang mga enforcer ng I-ACT o Interagency Council for Traffic Task Force. Itong may-ari ng sasakyan, sabi nga niya is galing siyang gimmick. So apparently, medyo nakainom po siguro ito. And based on the information that we were able to gather, lumagpas po siya sa pupuntahan niya, which is supposedly going BGC siya, kung saan siya umuwi. And apparently, paglagpas po niya ng, yun nga po, in turn going to BGC, nagulat siya na lumagpas siya. So he saw in an open barrier which napagkamalan niyang U-turn slot going back to Guadalupe. Kung hindi otorisadong dumaan sa busway, mahaharap sa penalty na 5,000 to 30,000 pesos depende kung pang ilang violation mo na. Pwede ring makansela ang iyong lisensya. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Naurong sa susunod na Lunes ang pasukan sa isang paaralan sa Quezon City dahil sa mga binahang classroom. Meron ding hindi tumanggap ng grade 11 para iwas siksikan at merong naghahagpol pa rin ang enrollment. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi?
Mel, kulang isang oras na lang ay matatapos na itong PM shift ng mga on-site learners dito sa Batasan Hills National High School ngayong unang araw ng pasukan. Yung karaniwan namang problema sa kakulangan sa pasilidad, nagagawa naman daw ngayon ng paraan. Sa kabila ng mga pagbaha sa malaking bahagi ng Metro Manila nitong nakaraang linggo, maayos ang pagbubukas ng Batasan Hills National High School ngayong araw. Napaghandaan daw nilang lahat, maging ang kakulangan sa classroom. Wala munang grade 11 sa eskwelahan para ma-decongest ang lumalaking populasyon. Ni-refer namin lahat ng incoming grade 11 namin sa ibang public schools. So ngayon nasa ibang public schools sila na nearby. Nabawasan sila ng mahigit 2,000 estudyante. Kaya taliwas sa karaniwang problema sa mga paaralan, sobra roon ngayon ang mga silya at guro. Ang sobrang silya, ibibigay sa ibang eskwelahan sa school district na kulang nito. Ang sobrang guro, i-reassign. Pero dahil malaki pa rin ang mahigit 15,000 estudyante, nagpapatupad ng blended learning ang eskwelahan para hindi siksikan sa mga silid-aralan. May selected sections na naka-3 to scheme na blended. 3 days na on-site, tapos 2 days na online asynchronous. Ang mga gurong nasa gilid ng covered court at nasa mga pasilyo, may tinuturuang online class kasabay ng mga nasa mismong campus. May tig-5 section mula grade 7 hanggang 10 na lahat on-site ang pasok dahil hirap sila sa blended learning. Ang mga nasa grade 12 o yung graduating class, puro on-site ang klase. Kung blended po, medyo nahuhuli po tayo sa mga lessons. And ngayon po na 5 days a week na tayo, mas may time po kami na mag-aral at saka mas may time po yung mga teachers po namin na maturuan po kami. Bukod sa mga magulang na ito na naghahabol pang ma-enroll ang kanilang mga anak, halos wala raw malaking aberya ngayong unang araw ng pasukan. Pero sa Masambong Elementary School, hindi pa rin tapos sa paglilinis ng 15 silid-aralan na binaha at nabalot ng putik. Nabasa ang learning kits na bigay ng lokal na pamahalaan at hindi mapakinabangan ang mga papel at notebook. Sira rin ang mga TV at electric fan. Dahil dito, delayed ng 1 linggo ang pasukan. Sa August 5 na ang unang araw ng kanilang klase. Sa palagay ko naman ay kakayanin dahil tuloy-tuloy naman ang suporta ng ating LGU, ng ating DepEd. Lahat naman ito ay mapapalitan at kahit yung ating mga learning kits. Mel, maliban sa blended learning at ang matagal ng AM-PM shift scheme, ay balak nitong eskwelahan dito na magpatupad ng purely online learning para sa mga estudyanteng kakayanin yung ganitong estilo. Pero syempre, kailangan din nilang kumuha ng mga guro na purely online din ang pagtuturo. Lahat ng yan ay binabalak para naman masolusyonan yung matagal ng problema sa siksikan sa mga silid-aralan. Yan ang latest mula dito sa Batasan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Humarap sa Pogo hearing ng Senado si dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Pag-amin niya, minsan siyang tumira sa isang bahay sa Benguet kung saan naaresto ang 2 dayuhang konektado umano sa Pogo. Isa rin siya sa may-ari ng kumpanya kung saan ito nakarehistro. Nakatutok si Mav Gonzalez. No. Excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but I am a resource person invited. Yes, you are. Wait. Let me finish. To answer. Yes, you already answered in excess. Kapag gusto niyo akong tumigil, papatigil niyo kapag ako nag-explain. Yes. I thought we were engaged in the search for the truth. Oh, definitely we are. Attorney Roque, what I am saying, yes, and Sherwin. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more, I apologize. I will cite you in contempt. Nagkasagutan sa Senado nang humarap si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ipinatawag siya matapos madawit ang pangalan niya sa ni-raid na Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sabi ni Roque, hindi siya abogado ng Lucky South 99, kundi ng Whirlwind Corporation, ang may-ari ng lupang kinatatayuan ng Pogo Hub. Tinanong din si Roque tungkol sa paglutang muli ng kanyang pangalan kaugnay ng bahay sa Tuba, Benguet kung saan inaresto ang 2 dayuhang konektado umano sa Pogo sa Bamban, ang bayan ni Mayor Alice Go. One of those apprehended in the Tuba, Benguet home is actually a wanted fugitive in China. The Cambodian passport held by the man is fake. He has already defrauded 100,000 people. Inamin ni Roque na isa siya sa mga may-ari ng kumpanya kung saan nakarehistro ang tinarget na bahay. Tiniran ko po yan nung ako po'y umalis ng gobyerno. Hindi ko po dinideny that
you know, that is a house that I have an interest in. I have lived in the house. Ang sinasabi ko lang po, pinaupahan po yan. And possession is now with the lessee. Ayon kay Roque, ang umuupa daw sa bahay ay isang Chinese national na legal na nasa bansa. At ang lalaking inaresto ng Bureau of Immigration ay partner ng umuupa. Nais ko po makita talaga kung ano yung ebidensya na yung lalaking yon ay involved sa banban. Dahil kung hindi naman po, talagang meron pong concerted effort na iling ako dito sa mga pogo, no, na akin namang itinatanggi po. Sabi naman ni Dennis Cunanan, ang authorized representative ng Lucky South 99 sa Porac at Hong Sheng na nasa Bamban Pogo Hub, nilakad lang niya ang application nila sa PAGCOR bilang konsultant. Nakausap niyo ba si Alice Guo? Yes, Your Honor. She was introduced as the owner of the property at that time. Bukod po sa inyo, sino pang connecting link sa pagitan ng Hong Sheng at Lucky South 99? I suppose magkakakilala ko sila, Your Honors, kasi nasa isang area tapos nagkakakitaan sila. Itinanggi naman ni Cunanan na itinakbo niya ang pambayad dapat ng Lucky South 99 sa PAGCOR. Humarap din ang accountant ni Mayor Alice Guo na si Nancy Gamo na isa sa mga ipinaaresto ng Senado dahil sa mga naunang pag-isnab sa pagdinig. Mula 2012, 9 na kumpanya umano ang prinoseso niya para kay Guo. May indicators talaga ng pagiging shell companies lamang. Hindi nagbabayad ng buwis sa BIR, walang operations gaya ng nag-obserbahan ninyo, wala ring empleyado, at walang remittance sa Pag-ibig. So, hindi nyo rin po ba naisip yon na medyo problematic? Kahit nung unang napansin. Ang concern ko lang naman po yung hanap buhay ko na mag-rehistro, mag-process ng dokumento. So, it's not my obligation to assess or evaluate or whatever. Ayon sa Bureau of Immigration, nasa bansa pa umano si Mayor Guo. Kaya pinagsabihan ni Senador Jinggoy Estrada ang NBI at PNP. If you cannot arrest her within a month, baka maapekto ng budget ninyo. Noted po. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Ngayong gabi na ang World TV premiere ng biggest family drama of 2024 na Pulang Araw. Pero bago yan, kilalanin natin ang isa sa lead characters ng serye na gagampanan ni Asia's multimedia star Alden Richards. Kung bakit challenging yet inspiring ang role para kay Alden, alamin sa chika ni Nelson Canlas. Ngayon pa lang ako nagsisimulang mangarap. Hindi ako papanig sa mga Amerikano o sa mga Hapon. Siya ang kuya ng grupo. Bakit kailangan yung idama yung mga inosente? Ang tatayo para makipaglaban sa himagsikan. Si Eduardo de la Cruz ng Pulang Araw. Gagampanan ni Asia's multimedia star Alden Richards, ang Filipino-American na kapatid sa ina ni Adelina Barbie Fortesa. At ang iibig kay Teresita na gagampanan naman ni Sanya Lopez. Kung masasaktan ko lamang aking mga magulang, Eduardo. Ang proyektong ito, hinamon daw ang pagiging artista ni Alden. Napakahirap pong gawin ng Pulang Araw. From the set to the costumes to the lines. Chine-check namin every now and then kung period correct ba yung mga ginagawa namin. To the slippers, to the buttons of the shirt, ganun kadetalye. Pati nga yung mga hindi nakikita, di ba? Pati yung mga panloob. Pati panloob. Ito, fun fact ng Alden. Bago sumalang si Alden, nilalagyan siya ng freckles. Yun, ultimo yun. Kailangan consistent kasi syempre sa tight shots makikita siya. Makakauwi na tayo. Maninibagong araw ang mga manunood sa Alden sa Pulang Araw. It's very unusual for me to say lines sa malalim na Tagalog na pamamaraan. Removing the boy next door look na nakasanayan ko, which was my safe zone. And yun din yung somehow reinvention ko. Yan, kagaya niyan, ang dumi-dumi ko sa mga eksenang yan. It helps with the characterization din kasi, parang, para maiba. Meron kang OCD eh. Yes, diba? Yes, I do. How's that for you? When I become the character kasi, all of the traits Alden has is parang set aside muna. It's not about me, it's about the character. Siyempre, hindi ka pwede mag-OCD ng 1940s, Sir Nelson. Gera eh. Gera yan eh. Survival. Ipangako mo sa akin. May mga pagkakatulad nga rin daw sila ni Eduardo na isang matapat, maprinsipyo at handang ipaglaban ang mga mahal niya. Siguro yung loyalty. I think loyalty is one of our common traits and at the same time, we fight for the people that we love. Sa tindi ng mga eksena, hanga raw si Alden sa talento ni na Dennis Trillo, Barbie Fortesa at Sanya Lopez. Nagulat din daw siya sa ipinakitang performance ni pambansang Ginoo David Licauco.
Alam mo, I had an interview with David Licauco at grabe daw, na-intimidate daw siya nung magka-eksena kayo. Bakit naman? Nagalingan siya sa iyo. Hindi. Si David, ito talaga parang, siguro sa aming lahat, si David yung pinakamalaki yung tinalon in terms of performance, in terms of portraying his character. Yun yung masarap sa pakiramdam na lahat kami nagwo-work. Lahat kami nagtatrabaho eh. So with his performance and kapag nakaka-eksena ko siya, dumating ng prepared. Isang malaking karangalan daw para kay Alden ang makasama sa Pulang Araw. Umaasa siya na sa pamamagitan nito ay makitang muli ng mga Pilipino ang pagmamahal sa isa't isa at sa ating bansa. The Philippines has a lot of stories to tell. Not only sa ating mga Pinoy but also to the whole world. And our culture is very colorful. We are such resilient individuals. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.